Mga Karos, good morning po. Ayan, good morning. Kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Good morning nga rin po pala sa mga client owner namin mga Karos. Tapos nandito tayo sa Anyana Beller East Project. Dito tayo una magbibigay ng update. Tapos project update tayo sa Riego de Dios Project. Pupunta rin tayo sa Tansa Garden Premier Project para makapagbigay din ng konting update doon. Ayan mga Karos, yung project natin sa Riego de Dios Project, nagpagawa ko ng konting design sa wall gamit yung geometric design. So check natin mamaya kung makakapagbigay po ba siya ng konting accent and design doon sa interior area. Kaya mga Karos, samahan niyo po muli kami sa maikling video lang natin ngayon araw. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Bumili nga pala ako kahapon ng wire number 10. Sakto-sakto. Boss, parang ibigay ko ito yan eh. Martin, morning. Kailangan ni Marvin ng paintbrush. Okay, meron tayo rito. Backup lagi. Pagka mga ganito, binibigay ko na lang kay client. Ayan na. Rick, morning Rick. Good morning, boss. Si Ricky hindi nakapasok kahapon. Yes, si Adonis, morning Adonis. Good morning. Ano, boss? Wait lang, ako muna. Ayan, bali ano ba gagawin mo dyan, Bin? Ano ako, primeran ko, boss. Magpa-primer ka. Ayan, kaya pala kailangan. Sige, sige. Ito na nga po pala yung sakop ng kanilang span rail ceiling panel. Yan. Tapos si Kuya Boy. Morning po Kuya Boy. Morning, boy. Dala ko na po yung ano, yung wire ayun. Tapos ang ipinagpapatuloy ni Ricky rito, yung installation ng tiles. Yan, ganda na po yan sa dulo. Madami na rin pala na-install. Tapos yung tiles na ginagamit niya, bali alalay lang ng konti, gawa ng hindi ko naman po sinobrahan ng gusto yun. Meron nang mabibilhan dito sa may kawit. Yan na. May napansin ka, may 3 meters pala tayo niyan. Tapos meron din 4. Yung ginapit yung 3 meters. Ayun, tama. Yung sirong maliliit. Oo, nasabi ko kasi sa vlog, lahat 4 meters. Sabi ko may 3 meters pala tayong binili. Gawa ng ano, sobra kasi dito. Yung mahaba na to, sa ceiling yung sila natin yung taas. Pwede doon sa taas. Yan, sabi ko naman kay client, kung sakaling magkakasya yung sobra, hindi na tayo bibili. Oo, doon sa Sige. Yan sige Rick. okay na, boss. Yan, babawi si Ricky ngayon. Wala kahapon eh. Nice yung motor ko talaga. Yeah. Pinakondisyon ko. Yeah. Yan, sa disenyo nga pala nitong bahay sa harapan. Yan, nag-usap kami ni client kahapon. Ito kasing pintuan na yan, magiging sliding door po yan. Bali, kukuha pa po siya ng adjustment dito po banda. Yan, dyan banda sa may kabilang gilid. Tapos, meron siyang design dyan na parang trellis. Yan, parang trellis design. So, mga naka-vertical yan. Yun nga lang, merong matatabunan po kasi sa area na yon. Ngayon, tinatanong ko siya kung hindi ba namin tatanggalin yung design doon sa ibabaw ng eaves. Ayan o, may design yan o, para mga tubular na yan. Kasi makaka-apekto rin po yun sa disenyo. Ngayon, ang final na lang na napagkasunduan namin, isa ano na lang. Bali, ang final na napagkasunduan namin, hindi na lang po namin tatanggalin yung disenyo. Tapos as is na po dun sa bahay na ganyan na po yung pinakaharapan niya. Ngayon pwede naman pong humabol kung sakaling dumating na tayo sa point na halos patapos na, kasi pang last installation naman na yon. So pwede namang ihabol yon kung sakali. Yan, nadagdag ko lang sa vlog. So update dito,
ceiling installation, ceiling framing, halos okay naman na po sa wiring natin sa ceiling dito sa garahe hanggang doon sa outdoor kitchen. Ang pinagpapatuloy dyan is yung sa taas, yan sa taas, tapos sa electrical at saka yung installation ng tiles. Yan. Bali mga karos, hindi ako sigurado kung makakakompleto tayo ng buong payroll ngayong linggo na to kasi meron tayo November 1. So pag November 1 po kasi, syempre alam niyo naman mga subdivision tong mga ginagawa natin, lalo na rito sa Anyana, automatic walang pasok to. Tapos sa Tansa Garden, syempre wala rin pasok yun. So meron tayong bagong project na bubuksan dito sa Lumina Homes Phase 3. Yan, pwede tayo dyan makapag excavation. So panimula. So pwede tayo doon makapagsimula sa November 1. So dapat yan mag-uumpisa ho kami sana ngayon, kaso nga lang yun nga, may problema tayo doon sa admin office, lagi silang sarado. Yung gate pass ho kasi na i-present sa atin ng may-ari, noon pa nakuha na pala nila yun noon pa. 1 week lang talaga yung validity, medyo nag-expired na. Ipapaano lang po natin yun, ipapa-approve lang po uli natin, papa-renew lang natin, tapos pwede na uli mag-start. So para makapagpasok tayo ng materialis. Mga karos, ano tayo? Tansa Garden premiere, update tayo doon. Tapos mamaya check natin yung mga pinagawa natin doon sa tropa para dito sa Riego de Dios project. Napaka-komplikado niyang pinuputol mo rin ka. Ang daming baitang. Sa ano po yan? Sa hamba. Sa hamba. Panel. Nag-vlog pa ako ng konti kasi feeling ko parang uulan eh. Kinausap ko pa yung tropa rito kung ano pa yung mga naiisip kong ipagawa. Bali yung mga vinyl dun sa taas, pwede niyang tanggalin yun at isalansan. Tapos yung tiles, yung existing tiles dito sa balcony, meron diyang mga naka-install na parang 30 by 30 eh. Yan pwede na rin tanggalin, yung mga side duties nila. Tapos dito banda yung parang existing na umiskwala na handrail, yan pwede na rin po nilang tanggalin kasi madadagdag dito yan eh. Yan dito sa naka-overlap na ginawa namin na extra slab, ayan oh. So malilipat po siya dun banda. Yan po yung mga napag-usapan na namin dito, at saka yung metal paring dun sa metal framing paring dun sa back extension ng second floor. Yan. Ito pala mga karohos, iba yung style ng metal framing conforme sa pagkakalatag ng PVC panel, kaya mahalaga din po yun. Example ito, nakikita nyo puro pahalang siya, kaya ang latag ng metal framing patuwid naman. Pero kung ang design ng may-ari patuwid yung PVC panel, pahalang naman din po yung metal framing. Yan, napaka-importante niyan. Marami po nagkakamali dyan eh. Halimbawa yung pinabayaan natin yung manggagawa, dire-diretso gawa, tapos hindi niya alam yung plano, yan, magugulat lang pagdating natin mali. Kaya dapat yan dinidistest din sa kanila. Kaya nakabase kami sa haba ng metal framing, or nakabase kami sa haba ng PVC panel pala, conforme doon sa extension na ginawa natin, kasi mas magiging magastos kapag depende sa design. So tayo, dahil less than 4 meters yung nagawa nating extension doon sa likod, kaya tig po 4 meters yung binili natin na PVC panel. Ito, final na to. Punta na tayo sa Tansa Garden Premiere. Tara. Bali ito mga karos, nandito na tayo sa Tansa Garden Premiere Project sa Phase 5. Good morning kila Sir Ivan and Ma'am Carissa. Tara, update tayo dito.
hindi maganda yung condition ng weather natin ngayon, no? Balita ako may bagyo. Papasok ngayong November. Yeah, Richard, good morning. Poy, good morning, Poy. Good morning. May papahukay tayo ng Yamashita treasure dito kay Epoy. Lagayan ng treasure. Yan po, yung lupa rito mga karos, yung sa medyo ibabaw malambot, pero banda dyan na sa kalahati, yung adobe na. Yung ganito, no? Matigas na po siya. Ginagamitan na po namin yan ng chipping gun. Tapos dito, pansinin nyo, may may asintada na. Ang mga unang ginawa pala rito kahapon, bali po yung sa poste. Yan yung pinaka-anilyo nya. Para bago mag-asintada, naka-setup na. Taas tayo. Weather natin hindi maganda. Kada pasok naman dinidiligan nila yung slab. Bali 3 beses sila nagdidilig sa buong araw. Pero yung ibang diskarte na ginagawa natin, kagaya sa Lumina, talagang pinatutubigan natin hanggang sa pwede na tayo magtrabaho. Kay Sandy, good morning kay Sandy. Good morning. Inayos uli nila yung poste muna rito. Nilagyan nila ng mga anilyo. Yan na. Bali 16mm pa rin na 246. Yan, 8 pa rin yung ginawa natin dito. Tapos ito, nag-aasintada na sila. Bali ang total ng hollow blocks natin dito, kuya, nasa yata 400 na. Oo, nasa 400 na. Yan, hindi naman ganun kadami kasi may mga malalaking opening tayo rito. Kagaya nito, sliding. Ang may asintadahan lang dito itong kilid ng magkabila. Tapos may mga bintana pa po tayo rito. Pero pagdating doon wala na. Nandito wala na tayong bintana rito. Kasi yung kabilang may-ari naman ng bahay at lote, sila naman po yung magpapa-extension dyan. Yung sa kabila sana kami gumawa niyan. Diba? Dito pala, D5 na lang yung ginamit namin. D5, D4, D4 hollow blocks. Yan, para bawas load na. Para medyo magaan-gaan na. Sintada. Tapos kapag natapos po namin tong unit, parang meron tayong makikita na ganyan. So ibig sabihin magkakaroon na siya ng nosing, pero nasa bandang labas na, hindi na rito sa loob. Ang importante rito sa loob, minimalist lang siya. Wala tayong nakikita nakaumbok na poste. So kaya naman po magkakaroon talaga ng ganyan, kasi dun sa plano talagang makakapal yung biga niya tsaka yung poste niya. Pero dito yan, nag-reduce na tayo rito hanggang marating po natin tong taas. So nga pala, kung makikita nyo, dapat hanggang dito lang yan eh. Yun nga lang baba. So nagsuggest na lang po sa atin si client, or nag-request sa atin according to sa napag-usapan namin, aabot po kami dito. So yan po yung flooring, yan nakikita nyo yung butas na yan. Yan po yung flooring dun sa 3rd floor. Yan, aabot kami dito. So lalagpas pa ng konti para yung ceiling dito banda sa may master sa bedroom medyo mataas-taas. Bihira yung mga ganito na after nagbubuhos, maganda yung condition ng weather. Kasi ang maganda talaga sa slab, laging nalalamigan. So mamaya magpapatubig ulit tayo rito. Slab natin. Tapos doon naman sa TNB, kaya lagi may tubig doon, gawa ng mas mababa yung level ng flooring dito. Ayan yung buhangin namin. Yung sa buhangin, tansya ko parang sakto to hanggang sa matapos kami. 42 cubic. Mukhang sakto lang to.
Kung hindi pa nga baka magkulang eh. Plastering tiles, flooring dito. May buhos pa tayo, pati yung mga poste. Ayan, bali dito naman sa Tansa Garden Premier Project naman natin. Yan, tuloy-tuloy na naman po yung paghuhukay po doon para sa septic tank. Yun nga po pala yung hinuhukay doon. Kasi binago po natin yung location ng septic tank kasi mapupunta siya rito sa may dining area. Tapos masyadong nakalubog at wala sa klibe yung pinaka yung release para sa sewer line. So nangyari, nag-usap naman na lang kami ni client, additional na lang sa trabaho. Papagawa tayo ng bago doon. Tapos dito sa plano, may napansin lang tayo kasi dito sa balcony, ayan. Yan dito sa balcony, merong mataas na pader dito. Yan, may mataas na pader po hanggang doon banda. Ayan o. So sa plano kasi walang poste. Actually nagbigay na ako ng 2 previous na poste rito na hindi kasama sa contract namin kasi kami na lang yung nag-adjust. Yan, bali yun dito wala sa plano, sumobra kami sa poste according do sa contract. Pero tayo naman mapagbigay naman tayo sa client pag mga ganyang bagay. Pero yun dito na kasi medyo mahaba tong balcony nito. Siguro ano na to, tansya ko nasa 8 meters na po to, 120 by 8 meters. So kailangan na magposte dito banda. Yun nga lang, yung mga puno kasi na yan, hindi yan pwedeng tanggalin dito. Yan, pupunta muna ako ng opisina, baka may makausap tayo tungkol dito sa concern natin. Hindi ko kasi pwede basta-basta tanggalin tong pine tree. May ano po yan, may multa. Magpo-poste tayo rito. Tapos yung sa balcony, kung hindi naman siya tatanggalin, mapuputulan. Basta wag lang daw talagang totally tatanggalin. Pero kasi pag gumawa kami ng column dito, aabutin tong pine tree. So yun lang naman, naisama natin sa vlog. Bago mag-break time, galing tayo rito sa office. Yung ginagawan pala namin na unit dito sa Tansa Garden Premier Phase 5 is under na pala ng Homeowner Association. So doon na lang tayo makikipag-usap. Tara. Ayan mga karaos, hapon na. Nandito tayo sa Riego de Dios Project. Ayan, magbibigay tayo ng update dito after break time. Yan nga pala, shoutout kay Sir Robinson Oleya from Doha, Qatar. Yan, God bless sa inyo dyan. Tsaka dito sa tanong naman ni regular viewers natin at mahilig mag-comment dito sa comment section. Bali si si Kuya Boy tsaka si Bilog, mag-ama po yun. Si Adonis at tsaka si Marvin mag-ama rin po yun. Bayon ni Marvin si Rusty. Manugang naman po ni Adonis si Rusty. Ayun po yun. Update tayo. Project natin dito. So 2 pintor. Tapos yung sa finishing installation na lang po yung gumagawa rito. Tapos kahapon pinaayos po natin yung mga bubong dito. Yan na ipakita natin. Bali halos yun na yung pinaka final touch niya. Tsaka dito sa garahe. Tsaka dito sa may outdoor kitchen. Kuya Rigor, good afternoon po Kuya Rigor. Good afternoon, boss. Yan. Tsaka kay Master Dindo, good afternoon. Yung bali, ito na nga pala yung inaasikaso ni Kuya Dindo. Catching pa tayo sa sir. Yung sa design. Yun yung pinunta ko ngayon eh. Kakamustahin ko at para may pakita dito sa vlog. Kuya, bakit putol pa? Di ba? Saka na to? Ano yan? Tinin ko muna ito kasi pagka nagliha, alikabok na naman. Para hindi na madumihan yung gawa mo dyan. Siya nga naman. Oo. Ito na lang. Sige. Yeah, halos 100% na po tayo rin. Marami pang ipapahid doon. Sige. Kaya kumuha kayo kay Melanie. Ako, sir. Ano kinuha niya? Ayun, sir. Isang balde ng pondo. Para dito rin sa ilalim. Hanggang sana yung sakop niyan. Dito na. Ganda na, sir. Sige. Nakato yan. Umano na. Tsaka ibabaw nito.
Okay. Ito sa industrial natin. Yan, dito naman. Alalay na nga lang kasi kami dun sa, ano, sa mga materials kasi. Pero parang panghuli na yan, o kuya, no? Final na yan, sir. Pang final na. Ayan. Halos malapit na pala tayong matapos sa pagpe-purchase dito. Ayan, bali ito. Pag meron nga lang tayong ganito yung setup. Ang disadvantage nito, sa may ceiling talaga, kunyari naka PVC panel, hanggang last part ng renovation, nire-retouch siya. Ayan, no? Retouching na po. Mukha lang kasi hindi mo makikita sa video pag nilapit ko yan. Ang daming dapat pinturahan yan. Yan, ayan. Nakikita nyo medyo nadinilaw. Ito may mancha. Yan. Para pagka na-turnover natin, malinis na. Yan, dalawa yung pintor. Tapos si Master Jojo. Si Master Jojo, good afternoon. Ito na yung sa ating hidden door. Yan ang inaasikaso niya. Yung door closer nito, ipapakabit ko na lang po kila Master Batang. Tapos sa kanila na lang po tayo bibili ng pinaka door closer. Kailangan po nito ng door closer. Parang yung kagaya yan nung sa ano, dito sa ito. Yan. Parang kagaya nito. Pero nasa bandang ibabaw po yan nakalagay. Yan, may papakita natin yan sa vlog sa mga susunod. Siya nga pala si Louie, mukhang last day si Louie dun sa phase 3 ngayong araw. Yan na. Yung TV console natin. Yung last day si Louie ngayong araw, bali baka bukas dito na po siya. Mag-i-start na siya rito. Yung unang araw naman ito mga karos, halos walang maikakabit kasi ang gagawin dito puro tabas. Tapos ipapaayos na po muna natin yung ibang mga part dyan bago siya mag-start dito. Then, ito pa, sintadaan na po din natin sa kanya. Yung magdadala tayo ng simento, tsaka bistay na buhangin para matapos na to. Isa pa yan sa mga asikasuhin ng pintor natin. Okay, ito na nga po pala yung design na pinagawa ko, pero nasa 80% pa lang po yan. Ayan o. Yan, bali ang ginamit namin dito is sa gold paint. Yung acrylic. Acrylic paint po yung ginamit namin. Ayan. Actually, itong design na ginawa namin dito, ngayon pa lang natin yan ma-appreciate, pero pag may mga gamit na, yan na. At least nagkaroon ka ng konting details yung isang wall na kung saan medyo mahaba at saka medyo plain. So, pero kapag nagkaroon na ng supayan, tapos ito nagkaroon na ng Korean blinds, medyo hindi na siya pansinin. So, kulang pa to. Yung iba rito naka-tape pa. Ayan na. Pagka tinanggal yan, magdudugtong po lahat ng mga disenyo. So, geometric design. Gamit po yung gold paint. Tapos ang sikreto lang dyan kung paano yung ginagawa. Masking tape. Tapos nasa sa inyo na kung gaano kakapal, no? Gaano kakapal yung lining. Ito yung lining niya. Para nagkaroon lang ng konting accent yung bahay ni Ma'am. Mas lalo yung gaganda kapag nakompleto namin yung ilaw dito. Natin kung nakabukas to. Mas maganda. Diba? Lalo na kapag may LED light na yung cove ceiling. Sa ngayon wala pa. Pinaka the best na color lang talaga na pwedeng i-match dito. Yan, yung gold. Gold lang talaga. Para bagay na bagay, di ba? Lalo na kung meron pa yun. Oh. Hindi pa namin nakakabit yung strip light eh. Yeah, kompleto na yung design. Ilaw na lang po. Ilaw. Tapos ito sa hidden door. Bali, ito yung panghuli sa hidden door. Itong part na to. Okay, tapos na lang ni Master Jojo yan. Yung sa wall fluted panel pala nito, sa ilalim ng hagdan, kapag ka natapos na lang po si, rito, si Louie. Pero pwede na po natin bilhin. Yun.
Yan, sa magustuhan ni client. Actually, hindi pa talaga buo. Yan, ito may paganyan pa po yan dyan. Yan, onting lining dyan. Tapos ayan. Hindi pa nga lang talaga buo. Pero, kita na yung resulta. Tapos dito naman sa may altar. Ito yung sa may altar. Yan. Yun yung po yung pinagawa natin kay Master Jojo. Yun. Yan, bali, pag nakita nila client to, sila na pong bahala kung gaano kalaki yung imahe na gusto nila. Yan, nilapara na po natin to. Ang sukat nito nasa 35 by 40. Yan, 35 by 40 po yan. Yan, mas maganda sana kung may ilaw pa. Yun nga lang, ipinahabol na lang po kasi ni client to. Biglaan na lang po niyang pinahabol ng huli na. Yan na. Ito na yung bubong dito. Ayan. Nagmukha ng bago. Yung sa altar. Ayun, napakatahimik dito sa Riego de Dios. Yan, project. Uy, may mga resibo tayo rito. Okay. Binili nila kanina. Este kinuha pala. Kahapon. Para napakita ko na yung iba rito sa vlog ko kahapon. Ayan, sana magustuhan ni client yung ginawa natin dito. Ipinagpaalam ko po muna sa kanya to bago natin gawin. Pero ito na yung resulta. Hindi nga lang po talaga natapos ngayong araw. Tsaka syempre mga karaw, sana nagustuhan niya rin. Yung geometric design, madalas na namin gawin to sa ibang mga naging project namin. Yan, bali ang gumawa po nito, walang iba kundi si Master Dindo. Yan. Sayang kuya, hindi natin nakompletan na. Yan, ulitin pa po ni Kuya Dindo kasi iba dyan. Pero, kita naman na yung disenyo. Yan, nandyan na. Diba? Yun. So, yun dating kulang sa design. Yan, kahit pa paano nagkaroon ng design. Bali, yung mga ganyang classic design po kasi, napaka-simple lang po. Pero, wala kayong masyadong ginagastos sa materyales kapag ganyan. Masking tape lang, pintura, brush. Yan, makakabuo ka na ng ganito. At saka syempre dapat yung gagawa. Yan, may mga karanasan na sa mga ganito. Diba? Bali mga karaos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Yung araw po ng Miyerkules. Maraming salamat po muli sa pagsama. At walang sawa nyo pong suporta dito po sa aming channel. So, kita-kita na lang po uli for the next video. God bless. Ito paalam po muna.